Ang laruan ay simbolo ng kasiyahan sapagkat iba ang ligayang naidudulot nito sa murang isip ng mga bata. Kahit tayo naman noon ay masaya kapag nabibilhan ng laruan. Ngunit paano kung ang laruan na pagmamay-ari ng isang tao ay nagdudulot po ng kilabot? Kasiyahan pa rin ba ang mararamdaman mo? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tan, short for Tanya. 35 years old po ako sa kasalukuyan at nakatira sa Tarlac. Gusto ko lamang ibahagi ang isa sa mga makapanindig balahibong karanasan ko na talaga namang nagpa-realize sa akin na sa mundong ito ay totoong merong mga bagay na mahirap ipaliwanag. Maikli lamang po ang liham kong ito, Papa Dudut, dahil hindi ako gaanong kagaling magkwento. Pero sana'y magustuhan pa rin po ito ng inyong mga listeners, lalo na ng mga avid fans sa horror na kagaya ko. Papa Dudut, 2 po ang anak ko at parehas silang babae. Mahilig sa manika ang bunso kong anak at nakita iyon ng asawa ko. Kaya naman nang sumapit ang kanyang ika-6 na karawan na iniregaluhan siya nito ng dollhouse. At doon na nagsimula ang kakaibang pakiramdam na namamayani sa bahay namin noon. Malapit ng birthday ng baby girl ko ah. Anong gusto mong regalo? Malambing na tanong ng aking asawang si Hector habang nag-aalmusal kami isang umaga. Gusto ko po ng bahay ng mga dolls, Daddy. Cute na sagot nito. Wow, o sige basta magpakabait ka lang ha. Bibilhan kita ng dollhouse. Promise ko yan anak. Lagi na lang si Ella ang may regalo kay Daddy. Paano naman ako? Tila nagtatampong tanong ng 8 taong gulang kong anak na si Elena. Naku, nagtampo naman si ate. Hayaan mo, kapag ikaw naman ang nag-birthday, may regalo ka rin sa akin. Pangako pa ni Hector dito, Papa Dudut. Talaga Daddy? Natutuwang sabi nito. Oo naman, ganon kayo ka-love ni Daddy. Sagot pa nito. Yay! Masayang sabi ng dalawa. Ate, love din kita. Biglang sabi ni Ella sa kanyang nakakatandang kapatid. Love din kita bunso. Pagkatapos noon ay nagyakapan ng aking 2 anak. Halika kayo. Biglang singit ko sa usapan. Nang lumapit sila sa akin ay agad kong niyakap ng mahigpit ang 2 kong anak. Love din kayo ni Mami. Ang sabi ko pa at pagkatapos noon ay natawa na lamang kami sa isa't isa. Papa Dudut, masaya ang pamilya namin kahit na minsan ay kinakapos. Sa awa ng Diyos ay nakakaraos pa rin naman sa pang-araw-araw na mga gastusin. Pinangakukuhan mo na naman ang mga bata na riregaluhan mo. Alam mo namang medyo tight ang budget natin ngayon eh. Saad ko habang nakahawak sa uniforme ng asawa ko. Kakatapos lang naming mag-agahan ng mga oras na yon at ang 2 naming anak ay nanonood ng TV sa may sala. Sabado kasi at walang pasok. Bank teller ang asawa ko, Papa Dudut, at masasabi kong maayos naman ang sahod niya. Nga lamang ay noong natigil ako sa pagtatrabaho at nag-decide na maging full-time housewife na lamang ay medyo naging malaki ang adjustment namin pagdating sa pinansyal. Ano ka ba, Han? Kayang gawa ng paraan yan, saka minsan lang mag-birthday ang mga bata. Ano man lang yung sumaya siya sa kaarawan niya, hindi ba? Tugon niya. Ikaw ang bahala, syempre ikaw lang naman ang iniisip ko. Ayaw kong sobra ka nagpapakapagod, lambing ko pa. Han, wag mo kong alalahanin. Padre di pamilya ko kaya dapat kong i-provide kung ano ang kailangan ng ating pamilya. At kalakip na noon nang mapagod ako sa trabaho. Paliwanag pa niya. Kaya naman na love kita eh. Never mo akong binigo sa pagiging mabuting ama. Sabi ko pa sabay halik sa kanyang labi. Ikaw din Han, napakabuti mong asawa at ina.
Talaga ba? Tanong ko. Oo naman, may bonus pa akong nakuha dahil sa ang ganda-ganda mo sobra. Nakangiti ang saad niya. Sus, dambola ka pa dyan. O siya, sige na at baka malate ka pa. Muli kong sabi, sabay ayos ng kanyang uniforme. Bye Han, ingat kayo ng mga bata dito, okay? Wika pa niya sabay halik sa aking noo. Yes boss, pero ikaw ang dapat na mas mag-ingat dahil ikaw ang nasa labas, saad ko pa. Pagkatapos noon ay sumakay na siya ng sasakyan at tuluyan ng umalis. Papadudot, napakaswerte ko kay Dylan dahil sobra siyang responsable at never nagpabaya. Napaka-consistent niya rin sa mga bagay na ginagawa niya kaya naman sa araw-araw ay mas minahal ko siya. Naging abala ako sa buong araw na yon, naglaba ako ng mga nakatambak na labahin pagkatapos hugasan ang mga pinagkainan namin ng umagang yon. Matapos noon ay nagluto naman ako ng aming tanghalian. Kaya naman nang matapos ko ang mga gawaing yon ay sabay-sabay kaming nagsiesta ng mga anak ko bilang pambawing pahinga sa pagod ko ng araw na yon. Mabuti na lamang at walang pasok ang mga anak ko. Kaya't hindi ko na kinakailangan magsundo pa sa eskwelahan. Nagising na lamang ako nang makarinig ako ng hagikik na hindi ko alam kung saan nagmumula. Dahan-dahan akong bumangon nang dahil doon habang pupungas-pungas pa ang aking mga mata. Nang maka-adjust ang aking paningin sa paligid ay hinanap ko ang pinagmumula ng matitinis na boses. Nang humahagikik ngunit hindi ko naman mahagilap yon. Kaya naman nagdesisyon na akong tumayo at tignan ang bawat sulok ng bahay. At napansin ko rin na wala pala sa tabi ko ang aking bunsong anak na si Ella. At ang tanging nandun lang ay si Elena na mahimbing pa ring natutulog. Ella? Ella anak, nasan ka? Ang tawag ko. Pagkatapos noon ay pumunta ako sa likod bahay dahil baka naroon siya at naglalaro ng kanyang mga manika. Madalas kasi siya doon at naglalagi siya habang naglalarong mag-isa. Lalo na't kung may pasok ang ate niya at wala siyang ibang kalaro kundi ang mga manika niya. Anak, nasan ka? Muli ko pang tawag at bigla ay nakaramdam ako na parang may tumakbo ng mabilis. Sa aking likuran at kasabay noon ang matinis na hagikik. Agad ako napalingon noon ngunit wala naman akong nasumpungan, papadudot. Sa pagkakataong yon ay unti-unting bumangon ng kaba sa aking dibdib. Kaya naman nagmadali akong muling hanapin ang aking anak. Ella anak? Nasan ka? Ulit ko pa nang bigla ay narinig ko ang boses niya. Nanggagaling yon sa kwarto sa itaas at tila ba meron siyang kinakausap. Dali-dali akong umakyat patungo doon at nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto ng silid nilang magkapatid. May sarili po kasing kwarto ang dalawa kong anak at nakabukod naman ang sa aming mag-asawa na nasa itaas na bahagi din ng aming bahay, katapat ng kanilang kwarto. Patuloy sa pagtibok ng mabilis ang puso ko sa mga oras na yon, papadudot, lalo na nang marinig kong tila may kinakausap si Ella. Dahan-dahan kong inihakbang ang aking mga paa upang maiwasang lumika ng kahit anong klase ng ingay. Nang tuluyan na ako makadako sa pinto ng kwarto ay agad kong sinilip si Ella sa loob noon. Nang bigla isang batang babaeng nakaputi ang nakita ko at hanggang balikat ang haba ng buhok niya. Iyon ang kinakausap niya, papadudot. Saglit ko namang pinakinggan ang kanilang pag-uusap ngunit kahit na napakalapit ko na ay hindi ko pa rin maunawaan ang sinasabi nila. Ang tanging malinaw lang sa akin ay ang matinis na hagikik ng batang yon. Nakausap ng aking anak. Nang makapagdesisyon na ako ay binuksan ko ang pintuan at ganoon na lamang ang gulat ko nang humarap sa akin ang batang yon. Putlang-putla ang mukha nito at tanging puti lamang ang kulay ng kanyang mga mata at wala ang itim. May mga tila mancha rin ng dugo ang kanyang puting damit na talaga namang nagbigay sa akin ng kilabot. Sisigaw na sana ako dahil sa labis na takot nang bigla kong marinig ang boses ng panganay kong anak na si Elena. Mama gising! Mama gising!
Agad ako napabalikwas ng bangon habol ang aking hininga. Binabangungot pala ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Ang kwento sa akin ni Elena ay narinig niya akong mahinang umuungol at hindi makagalaw ng maayos. Kaya naman agad niya akong ginising. Niyakap pa nga niya ako ng mahigpit noon, Papa Dudut, at yumakap naman akong pabalik sa kanya. Hindi ko na malayang napalalim na pala ang tulog ko, Papa Dudut. Sa kabilang gilid naman ay nakita ko ang bunsong anak kong si Ella na mahimbing pa rin natutulog. Doon ay napanatag ang kalooban ko. Nang tignan ko rin ang orasan na nakasabit sa aming dingding ay nalaman kong 3:30 na pala ng hapon. Ilang oras na lang ay uuwi na si Dylan mula sa kanyang trabaho. Papa Dudut, pagkatapos mangyari sa akin yon ay hindi na muli pa akong natulog. Nagluto na lamang ako ng pancake bilang pangmeryenda sa aking mga anak. At nang sumapit ang 4:00 ay ginising ko na rin si Ella. Dahil naisip kong baka wala na siyang itulog o hindi naman kaya ay mahirapan siyang makatulog pagdating ng gabi. Ganon kasi ako. Kapag natutulog sa hapon ay nahihirapang makatulog sa gabi. Lumipas sa mga araw at nawaglit na sa isipan ko ang bangungot na yon, Papa Dudut. Hindi ko naman kasi masyadong pinag-ukulan ng pansin yon dahil sa tingin ko ay bunga lamang yon ng masamang panaginip o labis na pag-iisip. Hindi ko na rin naikwento kay Dylan ang tungkol doon dahil mas marami pa kaming importanteng bagay na dapat pagkwentuhan kaysa doon. Hanggang sa sumapit na ang ika-6 na birthday ni Ella. In-invite namin ang ilan sa mga kaibigan niya na kapitbahay lang namin. Ilan din sa mga malalapit niyang kaklase sa kindergarten school at pati na rin ang kaibigan ng kanyang ate Elena ay imbitado rin. Sa bahay lang namin ginanap ang simpleng salo-salo at sa tingin ko kahit na papaano ay nasatisfied naman ako sa mga pagkaing inihanda ko sa aming mga naging bisita. At syempre sinigurado naming masayang-masaya ang aming baby girl. Marami siyang natanggap na gifts mula sa mga in-invite namin at mas lalo pa siyang sumaya kinagabihan nang makauwi ang papa niya. Dala kasi nito ang pinangakong regalo na dollhouse. "Wow, thank you po Daddy," ang sabi pa nito sabay yakap ng mahigpit sa kanyang ama. Ganun na lamang din, Papa Dudut, ang tuwa ko habang pinagmamasdan sila. At syempre hindi mawawalan si ate, sabi pa ng asawa ko, at nagabot din ang regalo sa panganay naming anak kahit na hindi nito birthday. "Wow, sa akin po ito Daddy?" Gulat na tanong nito. "Oo naman," nakangiting wika pa ni Dylan. Bakit po hindi ko po naman birthday ah? Hindi ba ang sabi po ninyo ay sa birthday ko pa ako reregaluhan?" "Wala anak, naisipan ko lang nabigyan ka ng regalo," tanging naisagot ng aking asawa. "Thank you po ulit Dad." Nagaya ng kanyang bunsong kapatid ay yumakap din sa kanyang ama. "Welcome mga anak." "O siya, kakain muna ang Daddy ha. Medyo gutom na kasi ako," ang sabi pa nito. Pagkatapos ay tumunog ang tiyan nito ng malakas, indikasyong nagugutom na nga. Nang marinig namin yon ay nagtawa ng kaming mag-anak. Agad ko namang iginaya ang aking asawa sa kusina upang paghandaan siya ng mga pagkain dahil batid kong gutom na siya sa mahabang araw ng kanyang pagtatrabaho. "Salamat mahal ha," ang wika ni Dylan matapos ko siyang hainan ng pagkain. "Walang anuman mahal. Sige na't na, kumain ka na. Alam kong gutom ka na," ang sabi ko pa. Ang sweet talaga ng mahal ko kasi kakain na ako. Wika pa niya, ngunit bago pa siya sumubo ng pagkain, gaya ng nakasanayan ay nag-usal muna ito ng maikling dasal bilang pasasalamat. "Nga pala, sabi mo ay iimbitahan mo ang mga katrabaho mo para mag-inuman ngayong araw. Nasaan na sila?" tanong ko. "Hindi ko na tinuloy mahal. Naisip kong maaga ang trabaho ko bukas. Mahirap nang may hangover ka habang nagtatrabaho," paliwanag pa niya. "Sabagay, pero minsan ka lang naman mag-happy-happy mahal," saad ko pa. "Hayaan mo na mahal, ang importante ay masaya ang anak natin sa kaarawan niya. Yun naman ang mahalaga, hindi ba?" aniya. "Kaya love na love kita eh,"
Kapakanan lagi ng anak natin ang iniisip mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Kayo ang top priority ko, mahal. Ang pagmamalaking sabi pa niya. Napangiti na lamang ako ng dahil doon. Teka nga, may iba ako. Ang ganda ng dollhouse na iniregalo mo sa anak natin ah. Mukhang mamahalin. Sabi ko pa at mula sa kusina ay tinanaw ko ang aking dalawang anak na naglalaro sa sala. Nakamura ako dyan, mahal. Masayang sabi niya habang nakain. Talaga ba saan mo naman yan nabili? Tanong ko. Natatandaan mo ba yung toy store malapit doon sa bangkong pinagtatrabahuhan ko? Tanong niyang pabalik. Oo, maikling sagot ko. Doon ko nabili. May mga bagong laruan sila doon na galing pa sa ibang bansa at quality. Kaya naman ginab ko ng opportunity na makuha yon. Pinabalot ko na rin mismo sa store nang bilhin ko yon. Paliwanag pa niya. In fairness naman, mahal, ang ganda ng nabili mo. Puri ko pa. Aba syempre, kailan ba ako pumili ng pangit? Wika niya sabay pakawala ng tawa. Pagkatapos noon ay nagpatuloy kami sa pag-uusap. Nasa kalagitnaan na kami noon ng pagkwekwentuhan nang biglang nag-andap-andap ang ilaw sa buong bahay. Sabay pa nga kaming napatingala ni Dylan sa kisame nang isiping baka mag-brown out. Hindi nga kami nagkamali, Papa Dudut, ilang minuto lang ang lumipas. Mula sa paandap-andap na ilaw ay tuluyan na itong namatay. Agad naman nagpanik ang dalawa kong anak at napasigaw sa biglang pagpatay ng ilaw. Mabuti na lamang at hawak ko ang aking cellphone ng mga oras na yon kaya't agad kong binuksan ang flashlight nito. Ngunit bigla akong nabuwal sa aking kinakaupuan nang mula sa ilalim ng lamesa ay may isang batang babae ang aking nakita. Kulay puti ang damit nito na hanggang balikat ang itim na buhok at nakatalikod itong nakaupo mula sa aking pwesto. Nang matumba ako mula sa aking kinakaupuan ay sakto namang muling bumalik ang kuryente kaya't nagliwanag ang paligid. Agad naman akong dinaluhan ng aking asawa, Papa Dudut, at napansin niyang takot na takot ako. Muli niya akong pinaupo at hinagod ng marahan ng aking likuran habang naiyak naman ang aking dalawang anak nang dahil sa takot nang mawala ng ilaw kanina. Okay ka lang, bahan? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong pa niya. Hindi ako nakasagot kaagad, Papa Dudut. Inisip ko kung sino ang batang yon. Bakas pa rin sa mukha ko ang takot at pagkabigla. Matapos noon ay iginaya niya uli ako pabalik sa upuan at pinatahan ang mga bata. Hindi na rin niya natapos ang pagkain dahil sa biglang pangyayaring yon. May isang oras din ang lumipas noon bago ako nahimasmasan dahil talaga namang takot ako na mga oras na yon. Kapag naaalala ko ngayon ay pakiramdam ko'y binabalot pa rin ako ng kilabot at nagtataasan ng aking balahibo. Kumusta ang pakiramdam mo? Pangungumusta ni Dylan sa akin matapos ang mga nangyari. Ayos naman ako, pero hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ko pag-amin ko sa kanya. Hindi mo sinagot ang tanong ko kanina. Ano ba kasing nangyari? Bakit bigla kang natumba sa kinakaupuan mo? Tanong pa niya. Umugot ako ng isang malalim na hininga at saka nagsimulang magkwento sa kanya. Sinabi ko kung anong nakita ko, Papa Dudut, at nilarawan ko rin sa kanya ang itsura ng batang babae. Hindi kaya guni-guni mo lang yan, mahal? Dala ng labis na pagod? Tanong niya. Hindi yun basta-basta guni-guni lang, Han. Naniniwala akong totoo ang nakita ko. Isang bata yun. Medyo mataas ang boses na sabi ko at saka tuluyan na akong napaiyak dahil na rin sa pakiramdam ko ay hindi naniniwala sa akin si Dylan. Natindihan ko rin naman, Papa Dudut, sa tinagal-tagal naming nasa bahay na yon mula nang mabili namin ay wala namang kaming kakaibang nararamdaman. Pakiramdam ko nga ay hindi lang yon ang unang beses na nakita ko ang batang yon. Pakiramdam ko ay nakita ko na siya noon pa. Niyakap ako ni Dylan ng mahigpit na para bang pinaparamdam niya sa akin na huwag akong mag-alala at nasa tabi ko lamang siya. Sorry, mahal, huwag ka nang umiyak. Sa linggo ay papupuntahin natin si Father Buster rito sa bahay para mabindisyonan itong bahay. Ang wika pa ni Dylan. Salamat, mahal, salamat. Tanging nasambit ko.
Gaya nga ng pinangako niya sa akin ay napabindisyonan ang bahay ng linggo. At sakto naman at day off yun ni Dylan. Naisip naming siguro ay kaya kung ano-ano ang nangyayari sa akin ay dahil na rin sa bibihira na kaming magsimba. Naging magaan ang pakiramdam ko ilang araw matapos naming mapabindisyonan ang bahay. Akala ko pa nga ay magtutuloy-tuloy na yon, pero nagkamali ako. 10:00 ng umaga yon at kasalukuyan akong nagtutupi ng mga nilabhang damit nang marinig ko ang mga yabag ng paa mula sa kwarto ng aking 2 anak na labis kong pinagtaka. Napakunot noo ako noon at bigla ay ginapangan ako ng takot at kilabot. Naisip ko na kanino naman manggagaling ang mga yabag na yon. Gayang ako lang naman ang mag-isa sa bahay dahil nasa trabaho si Dylan at pumasok naman sa eskwelahan ang aking mga anak. Natatakot man ay dali-dali akong umakyat sa itaas upang tignan kung sino ang may-ari ng maliliit na yabag na yon. Ngunit bago pa man ako tuluyang makadako sa kwarto ng aking mga anak, ay bigla na lamang may dumating na isang maliit na puting figura. Nasa isang kisap mata lamang ay nawala din kaagad at kasabay noon ang matinis na hagikik na minsan ko nang narinig. Akala ko ay kakayanin ko pa papadudot na tumuloy sa kwarto ng mga anak ko, ngunit hindi ko na ginawa yon dahil na rin sa labis na takot. Nanatili lamang ako sa baba at doon naghintay ako na sumapit ang 11:30 upang sunduin ang 2 kong anak. Papadudot, hindi lang pala ako nakaranas ng mga makapanindig balahibong pangyayari, ngunit maging ang mga anak ko. May isang beses na sa kalagitnaan ng gabi ay nagsisisigaw ang panganay kong anak na si Elena dahil nakakita raw siya ng nakatayong bata sa paanan ng kanyang kama. Inila daw nito ang kanyang kumot at pagkatapos noon ay humagikik daw ito ng matinis. Ayon sa kanyang deskripsyon ay nakaputi yon na may mantsa ng dugo ang damit at hanggang balikat ang haba ng kanyang buhok, na tumutugma naman sa deskripsyon ng batang minsang unang nakita. Iyak ng iyak noon ang anak ko sa naging dahilan kaya siya nagkalagnat ng ilang araw at hindi siya makapasok sa eskwelahan. Minsan din isang Sabado, papadudot, ay narinig kong nagsasalita na mag-isa si Ella sa kwarto nilang mag-ate habang naglalaro ng kanyang mga manika. Kaya naman naisipan kong silipin siya dahil tila ba parang may kinakausap siya at gano'n na lamang ang paninindig ng balahibo ko nang makitang meron nga siyang batang kalaro at yun din ang bata na minsan naming nakita ng anak kong si Elena. Tumutugma yon sa napanaginipan ko noon na may kalaro siyang isang bata. Naisip ko noon, papadudot, na hindi kaya nagsilbing babala na ang panaginip ko noon na may mangyayaring kababalaghan sa aming bahay. Muli rin, wala pang ilang segundong pagbukas ko ng pinto ay agad na nawala ang batang kalaro niya sa loob ng kwarto. Dahil sa takot ay agad-agad kong ibinaba ang anak ko sa may sala at natatarantang tinawagan ang aking asawa na agad-agad din namang umuwi upang daluhang kaming mag-ina. Papadudot, hindi ko alam at wala akong konkretong ebidensya, ngunit malakas ang pakiramdam ko ay may kaluluwang gala na nakakabit sa dollhouse na nabili ng aking asawa. Mula kasi sa unang araw na nabili niya yon ay nagsunod-sunod na ang kababalaghang nararanasan namin. Nang sinabi ko naman sa kanya yon ay hindi siya nagdalawang isip na alamin ang kwento tungkol sa laruang yon. Kinabukasan din ay agad-agad niyang tinanong ang pinagbilhan niya ng dollhouse, kung saan ba talaga ito nanggaling at sino ang naunang may-ari nito. Ayon sa asawa ko ay tumangging magbigay ng impormasyon ng may-ari ng toy store na yon at hindi na rin kami nagpuminit pa na alamin ang kwento sa likod noon. Matapos sa mga pangyayaring yon ay nagpasya kaming itapon na lamang ang dollhouse, ngunit bago yon ay pinaliwanag muna namin sa aming anak na si Elena kung bakit namin kailangan gawin yon. Thank God ay naintindihan naman niya ang reason namin sa kabila ng mura niyang isipan. Gayon din ay nagtirik kami ng kandila ng gabing yon nang itapon namin ng dollhouse at nag-alay kami ng kaunting dasal sa kaluluwang nakakabit doon. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, papadudod. Sa mga listeners naman ay humihingi ako ng pasensya kung hindi gaano kaganda ang ibinahagi kong kwento. Gaya nga ng sabi ko sa inyo ay hindi ako gaanong kagaling magkwento at ninanais ko lang talagang maibahagi ang karanasan naming ito. Papadudot, nakasubscribe na po ako sa Kaistorya YouTube channel ninyo at
sa inyong Papa Dudut Vlogs. Lubos na gumagalang Tan. Salamat din dahil naglakas ka ng loob na magpadala ng liham mo sa aming programa patungkol sa kwento ng kababalaghan na iyong naranasan. Sana ay sa inalay ninyong dasal para sa kaluluwang iyong naengkwentro ay natulungan siya nitong makita ang liwanag upang tuluyan na itong makatawid sa dako paroon. Naniniwala ako na wala nang hihigit pa sa dalangin natin sa Panginoon upang maging ang mga naliligaw ng landas ay makita na ang tamang daan na matagal nilang hinahanap. Ito po ang inyong si Papa Dudut na lagi nagpapasalamat at nagpapaalala ng dasal at kumapit sa Panginoon anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay. Magandang gabi po at maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.